Nangyari ito nang minsang isama ako. Nang sumama ako sa tropa ko upang magbakasyon sa kanilang probinsya. Nasaktuhan dahil bakasyon din namin noon sa eskwela. Ako nga pala si Gio at sana'y magsilbing aral ang karanasan ko sa inyo. 20 anyos pa lang ako noong maganap ang isang malagim na karanasan na hindi ko malilimutan. Noong mga panahon na yon ay huling bahagi ng aming eksaminasyon at nag-uusap-usap ang ilan kung ano ang plano nila sa bakasyon. Lumapit sa akin ang kaklase kong si Arnold. Kapitbahay din namin ito. 3 bahay ang pagitan mula sa aming tahanan. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanilang probinsya. Noong una nagdadalawang isip pa ako dahil baka hindi ako payagan ng aking lola't lolo. Ako ang bahala. Ipapaalam kita kila Lola Pasing at Lolo Goryo. Sabi nito sa akin habang nakangiti pa at tinapik ang aking balikat. Gusto ko rin naman talagang sumama. Inaalala ko lang kung ayos lang ba ito kina Lola. Wala din po kasi akong ibang kamag-anak na pwedeng mapagbakasyonan. Lumaki ako sa puder nila Lola at Lolo. Maaga namatay ang aking mga magulang dahil sa isang aksidente. Tanging kupas na larawan lang ang aking tinitignan sa tuwing makakakita ako ng isang buong masayang pamilya. Mabuti na lamang talaga at nariyan si Lolo at Lola. Kahit papaano naiibsa ng aking kalungkutan. Nakatira kami sa isang 2 palapag na bahay. Kasama namin sa bahay ay ang aking 2 tiyuhin. May maliit silang karinderya habang may patahian naman sina Lolo at Lola. Minsan kapag wala akong pasok ay tumutulong ako sa karinderya ni na Tio Berto at Cesar. Araw ng Miyerkules. Nakahanda na ang mga gamit ko na aking dadalhin. Mabuti na lang talaga ay pinayagan ako ng aking pamilya. Sabi ni Lola pinapayagan niya daw ako basta't lagi akong magdadasal at ilayo sana ako ng Diyos sa kapahamakan. Wika naman ni Lolo, magpakasaya daw ako doon. Yan ha, pinapayagan ka namin basta siguraduhin mo lang pamangkin na huwag kang pupunta kung saan-saan at baka ikay maligaw. Sabat naman ni Tio Berto. Oo nga, alam mo na ang tama at mali, Gio. Siguro naman hindi ka gagawa ng ikakapahamak mo doon. Dagdag pa ni Tito Cesar at pagkatapos ay iniabot ang pocket money sa akin. 3,000 yon. Ilang saglit lang at dumating na rin si Arnold. Akala ko ay may family service sila na aming sasakyan pero sabi ni Arnold, kahapon pa daw bumiyahe ang nanay at tatay niya kasama ang bunso niyang kapatid at ang driver at may mga kargang pagkain at ilang gamit na ipapasalubong doon. Kung kaya't binigyan na lang siya ng pera ng kanyang mga magulang para daw mag-commute na lang kami. Kabisado na rin daw naman ni Arnold ang pauwi sa kanilang probinsya. Arnold, mga ilang linggo ba kayong magbabakasyon? Tanong ni Tito Berto. Nang malaman nilang 2 linggo ay agad nilang dinagdagan ng 3,000 ang pera ko. Sabi ni Arnold kung tutuusin nga daw ay hindi ko na kailangan magdala ng pera dahil ililibre niya ako sa pamasahe. Pero sabi ko naman, mas maganda pa rin yung may dalang pera para na rin makabili ako ng keychain, souvenir at kung ano-ano pa na pwede kong maipasalubong pagbalik ko ng Maynila. Kung tutuusin mas gusto kong mag-commute kaysa makisabay. Nakakailang po kasi kapag makikisabay pa ako doon sa family ng service nila. Mabuti na lang talaga at nauna na pala itong umuwi. Pagkarating namin sa terminal ng bus, ay agad kaming pumila sa ticketing area. Piltrangko ang aming sinakyan at air condition ito. 6:30 PM ang alis ng bus, kung kaya't nagdesisyon kaming kumain muna ng hapunan para mamaya ay hindi na kami kumain. Hassle kasi kapag umaandar ang isang sasakyan at kumakain ka. Bukod sa hindi ka nakakapag-concentrate, nariyang maiilang ka dahil sa may mga nakatingin sayo.
Pre, saan nga ulit yung probinsya nyo? Tanong ko. Tubong Masbate kami, pre. Sagot naman ni Arnold. Nang matapos na kami sa pagkain ay bumalik na kami sa bus. May 2 oras pa bago umalis ang bus. Sa isip-isip ko nasasabik akong makapunta sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan at hindi alam kung gaano kaganda. Tumingin ulit ako sa tiket at nakita kong mahaba-haba pala ang aming magiging biyahe. Lalo pa akong namangha kaya kinuha ko ang headphone ko at ikinonekta yun sa aking cellphone. Saka ako pumunta sa music player. Medyo napaidlip ako ng mga oras na yun habang hindi pa kami nakakaalis. Nang bigla akong nagising mula sa pagkakaidlip dahil sa malakas na sigaw. Dito ay nakita ko ang kapwa pasahero namin na sinisigawan ng kung sino dahil kinablot daw kasi ng snatcher ang cellphone nito. Maya-maya pa ay oras na ng pag-alis namin mula sa terminal. Lumipas ang mahaba-habang oras ng aming biyahe at sa wakas nakarating na kami sa aming destinasyon. Tinanong ako ni Arnold kung may masakit daw ba sa akin at sabi ko naman ay mayroong masakit ang balakang. Malamang dahil yun sa pagkakaupo sa bus at normal naman kasi yun. Saglit kaming umupo sa waiting area at maya-maya ay dumating na din ang Toyota van nila Arnold. Inilagay na namin sa loob ang aming mga bagahe at sumakay na rin. Kalahating oras din ang itinagal bago kami nakarating sa bahay nila. Bumaba na kami sa van. Pagtapak ko pa lang doon ay napasabi ako ng wow. Sobrang ganda kasi ng tanawin. Sariwang hangin. May mga naglalakihang puno ng nyog, mangga, kung ano-ano pa. At higit sa lahat, malapit lang din sila sa karagatan. Kaya't mararamdaman mo talaga ang pagkaprobinsya. Pumasok na kami sa loob ng bahay at dito ay mas lalo akong namangha. Dahil sa lawak ng salas. Ididescribe ko muna ang itsura ng kanilang bahay. Pagpasok mo pa lang ay makikita mo ang 2 malaking flower vase na nasa gilid ng pinto. Sa gitna naman ay makikita ang isang malaking orasan. Yung orasan na kapag tutungtong ng alas 12 ay may malakas na tunog. Makikita mo sa paligid ang mga antigong kagamitan na nakadisplay. Duplex ang bahay na yon at mayroon ding malaking dining area. Makikita mo sa dining area ang isang pares ng malaking kutsara at tinidor na nakasabit. Halos ang kabuuan nito ay gawa sa kahoy na nara. Sa ikalawang palapag naman ay pumunta kami sa kwarto ng namayapang lolo ni Arnold. Yun daw ang magiging kwarto namin. May malaki itong higaan. Yung mga higaan na may kurtinang puti sa 4 na stand ng paa nito. Pagkatapos naming ayusin ang mga gamit namin ay bumaba na kami para makakain. Ngunit may napansin ako sa bahay nila kaya napatanong ako kay Arnold. Pre, bakit parang wala kayong altar? Kasi iba ang relihiyon ng mga tao dito. Kahit saan ka magpuntang bahay ay wala kang makikitang altar. Dahil ang paniniwala masamang sumamba sa isang rebulto ng puon. Lalo pat tao lang ang may likha sa rebultong yon. Napaawang na lang ang bibig ko at tumango. Nang araw na yun ay wala kaming ibang ginawa kung hindi ang kumain. Mahilig pala kasing magluto ang nanay ni Arnold ng kung ano-ano. Maaga akong ginising ni Arnold upang makapaglibot-libot sa kanilang lugar. Kinuha ni Arnold ang 2 bisikleta sa kanilang bodega para daw mas lalo kong ma-enjoy ang paglalakbay namin. Una naming pinuntahan ang palengke. Dito ay sobrang sarap pagmasdan ng mga tao. Nakatuon ang atensyon ko sa mga tindero ng isda. Isinalin nila ang mga isda mula sa lambat papunta sa palanggana. At ang isa'y binilang ito sa kakinuha ang perang pambayad doon. Bumili si Arnold ng isang kakanin na hindi ko kilala. Nakabalot ito sa dahon ng saging at hugis at sulok. Para itong suman ngunit
mas may pagkakapareho sa sapin-sapi ng tekstura nito. Tinikman ko yun at hindi ko na nga makalimot sa lasa. Napakasarap nun. Pagkagat ay malagkit sa labas at sa loob na may nanunuot ang tamis. Bilang lumaki sa Maynila, lubos akong natutuwa dahil may mga pagkain na bago sa aking panlasa at paningin ng aking nakilala. Habang tumatagal ay lalo akong natutuwa pero may mga natuklasan akong bagay na sobrang weirdo. Sa pangatlong gabi ko kasi doon ay nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw. Bumaba ako upang uminom ng tubig. Paakyat na sana ako nang parang may narinig ako na isang paghiyaw ng babae. Ang tono nito ay nasasaktan. Sa pag-aakalang guni-guni ko lang yon ay umakyat na ako at bumalik sa pagtulog. Mayroon ding isang tanghali nang mahuli ko ang pinsan ni Arnold na kumakain ng hilaw na karne. Napatingin ito sa akin at agad naman akong umiwas. Tinanong ko si Arnold patungkol doon at ang sabi lang niya ay pinakain daw talaga nila ito ng hilaw na karne dahil may asma ito. Pero, di ba piniritong butiki dapat ang ipapakain sa may hika? Mas mabisa kasi kapag hilaw na karne. Maiksing tugon ni Arnold. Isang umaga noon nang ayain ako ni Arnold na maligo sa dagat. Dahil nga laking Maynila ako at bihira lang makaligo sa dagat, sinamantala ko na ito para magbabad doon. Hindi naman daw malamig ang tubig sa dagat kapag hapon, kung kaya't mas nasabik ako. Habang napapasarap kami sa paglangoy, bigla akong tinawag ng isang babae. Nagpakilala ito sa akin bilang Amanda. Napakagandang babae ni Amanda. Nagkwento siya tungkol sa sarili niya pero hindi pa man kami nagtatagal na magkausap ay bigla akong hinatak ni Arnold at sabi niya pa umahon na daw kami at umuwi. Tinanong ko ito kung bakit niya yun ginawa subalit wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Kinagabihan naririnig kong nagtatalo silang tatlo ng kanyang nanay at tatay. Sabi ni Arnold, "Tay, buhay si Amanda at lumapit ito sa amin kanina." Nanlaki naman ang mata ng tatay nito at nagwika. Akala niya daw ay pinatay na ni Arnold si Amanda. Sumabat naman ang nanay niya at nagsalita rin. "Kung buhay pa yung Amanda na yan, kailangan niyo nang gumawa ng paraan para mamatay na siya." Mariin na wika nito. Bumakat tuloy sa anyo ko ang isang malaking katanungan. Nang gabing yun ay hindi ako makatuloy dahil sa isipin, ano kaya ang kasalanan nito? Bakit gusto nilang patayin si Amanda? Kinabukasan ay kumakain kami sa mesa. Hindi ako nagpapahalatang narinig ko ang usapan nila kagabi. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin yun maalis sa isip ko. Ano kaya ang gagawin nila kapag nalaman nilang alam ko? Nang mga oras na yun ay abala sila sa likod ng bahay, habang si Arnold naman ay naliligo sa banyo. Sinamantala ko ang pagkakataon para makalabas. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa may marinig akong sumisitsit. Marahan kong sinipat ang paligid at dito'y nakita ko siya. "Amanda?" Bulong ko. Nakumpirma kong si Amanda nga ito at agad akong napangiti nang hindi ko alam kung bakit. Tinanong ko ito kung ano ang ginagawa niya rito. Ngunit pinasunod niya lang ako hanggang sa marating namin ng isang kubo-kubo. Dito daw siya nakatira. Hindi ko napigilang itanong dito kung bakit ganoon na lang ang galit ni Arnold at ng pamilya nito sa kanya. At agad naman niya itong sinagot. Aswang daw si Arnold at ang pamilya nito. Pinatay daw nila ang hindi mabilang na sanggol sa pamamagitan ng pagsipsip at pagbutas sa tiyan ng mga buntis na kanilang nabibiktima. Dagdag pa ni Amanda, siya daw ang nakapatay sa 3 kalahi ng mga ito, kaya't labis ang galit nila sa kanya. Ngunit hindi siya nito magantihan dahil may alam siya pagdating sa pakikipaglaban. Labis akong nagimbal dahil sa mga nalaman.
Hindi ko agad nalaman na sila pala ay angkan ng mga aswang. Pero matagal ko rin kasing nakasama si Arnold. At kahit minsay hindi ko ito nakitaan ng kahit na anumang sinyalis ng pagiging ibang nilalang. Mag-ingat ka sa kanila. Mga mapanlinlang ang aswang. Hanggat maaari ay wag mong ipaalam na may ugnayan tayong dalawa. At wag na wag ka ring magpapahalata na alam mong mga aswang sila. At baka matulad ng ibang nangahas na sabihin sa harap nila ang kanilang nalalaman tungkol sa pamilyang yon. Pagka-uwi ko sa bahay nila Arnold, agad akong tinanong ng mga ito kung saan daw ba ako galing. Pinasinungalingan ko yon at sinabi kong sa tabing dagat nagpahangin. Sa susunod iho, wag kang lalabas at pupunta kung saan-saan hanggat hindi mo kasama si Arnold. Masyadong delikado ang kapaligiran. Wika ni Tito Ramon, tatay ni Arnold. Sinasabi ng isip ko na sila ang tunay na delikado dahil mga aswang sila. Alam kong nasabi yon ni Tito Ramon dahil takot ang mga itong mayroong makapagsabi sa akin ng kanilang sikreto na ngayon alam ko na. Isang umaga ay nagulat ako dahil sa isang kulay berdeng inumin na may mga dahon nang binigay sa akin ni Arnold. Yun daw ang aking inumin. Herbal lang daw yun at makakatulong sa akin. Wala naman akong sakit para painumin ng ganoong klaseng gamot. Ayoko sana inumin pero naalala ko ang sabi ni Amanda na wag akong magpapahalata sa kanila. Dumating pa ang mga araw at parati akong nakikipag-usap ng palihim kay Amanda. Ngunit sa pangwalong gabi ko doon kina Arnold ay nangyari ang kinatatakutan ko. Nagising ako dahil sa kakaibang amoy at nakita ko ang isang matandang lalaki na may bandana sa ulo at nakasuot ng iba't ibang kwintas at isang malaking kulay itim na krus. Tila albularyo ito. Hawak sa kanang kamay ang dalawang magkapatong na bao na may uling at baga. Mayroon siyang pinapatak na kung anong likido at yun ang nagdudulot ng mabahong amoy. Sa kaliwang kamay naman ay hawak nito ang isang palaspas. Ano to? Ano ang ginagawa niyo sa akin? Pahiyaw na tanong ko. Tuloy pa rin ang matanda sa marahang paghampas sa dalawang magkabilang hita ko gamit ang palaspas. At minsan ay sa balikat ko yun pinapatama. Pakawalan niyo ako dito. Arnold, dapat pala hindi na lang ako sumama sa'yo. Pakawalan niyo ako ngayon. Muli kong sigaw. Agad naman akong kinalagan ng dalawang kamag-anak ni na Arnold mula sa pagkakatali. Kumaripas ako ng takbo pababa at saka lumabas wala nang nakapigil pa sa akin. Ayos lang sa akin kung maliligaw ako. Ang importante nakatakas na ako mula sa kamay ng mga aswang. Naalala ko kung saan naroon ang bahay ni Amanda, kung kaya't doon ako pumunta. Pagpasok ko sa loob ay tinanong ako nito kung may nangyari ba at sinabi ko naman ang totoo. Ang payo sa akin ni Amanda ay mas makabubuti raw kung sa bahay niya muna ako mamalagi. Pero naisip ko paano kaya yung mga gamit ko. Sabi ulit ni Amanda ay wag daw akong mag-alala sapagkat gagawa siya ng paraan upang samahan akong mabawi ang gamit ko at nang sa gayon ay makauwi ako sa Maynila ng ligtas. Maraming salamat sa tulong mo, Amanda. Mabuti na lamang talaga at nakilala kita. Maraming salamat ulit. Sa paraang yun ay alam kong nakabawi ako ng utang na loob kahit papaano. Naalala ko pa na saglit kaming nagkatitigan ng kaidaran kong dalaga at nangyari ang hindi inaasahan. Hinalikan ko ito sa labi at nakita ko na parang nabigla ito pero maya-maya ay gumanti ito ng halik. Patuloy kami sa paghahalikan hanggang mapahiga. Hinubad ko ang damit ko at hinubaran ko na rin ito. Tinanggal ko ang bra ni Amanda at sinipsipang katamtamang laki ng kanyang dibdib. Hinalik-halikan ko pa ito sa liig at ibinaba ko na ang kanyang panty. Nang matapos kami doon ay lumabas ang malapot at madaming puting likido sa akin. Kapwa kami pawisan kaya nagpunas muna. Hubot-hubad kaming natulog ni Amanda.
2 araw pagkatapos yun ay mangyaring napagdesisyonan kong bumalik sa bahay ni na Arnold upang kunin ang aking mga gamit. Naisip kong umaga naman kaya tiyak akong mahina ang mga aswang kapag may araw. Pagpasok ko sa loob ay nakita ko na may isang magpupulong ang nagaganap. Napatigil ang mga ito nung makita ako. "Pare, saan ka galing? Ayos ka lang ba? Saan ka pumunta?" Sunod-sunod na bungad na tanong sa akin ni Arnold. Hindi ako umimik at umakyat ako sa ikalawang palapag at pumasok sa kwarto kung saan naroon ang gamit ko. Akmang lalabas na ako ng bahay pero hindi yun natuloy dahil sinara nila ang pintuan. Maya-maya pa'y nagsalita si Tito Ramon. Sabi nito alam niyang pumupunta ako kina Amanda at nakikipag-usap rito. Mag-iingat daw ako sapagkat lubhang mapanganib ang babaeng yon. Subalit sa halip na makinig ay humarap ako dito at sinabi ko na sa kanila na dapat akong mag-ingat dahil sila itong mga aswang. Nagulat si Arnold at ang iba pang naroon. Marahil nagulat ang mga ito dahil hindi nila inakalang hindi ko malalaman ang tunay nilang kaanyuan. "Kung hindi ka namin mapipigilan ay sige, gawin mo ang nais mo. Huwag sana dumating sa punto na sabihin mong hindi kita binalaan." Tugon ni Tito Ramon. Pagkatapos ay pinabuksan ang pintuan upang ako'y makalabas. Isang araw pumunta kami sa sapa ni Amanda. Nagpapatulong itong maglaba. Habang naglalakad patungo sa ilog ay may ilang kalalakihan ang nagtitinginan. Inggit lang siguro sa akin ang mga ito dahil wala silang kilalang ganitong kaganda. Kinagabihan ay inaya ako ni Amanda upang dumalo sa isang kainan. Kaarawan daw ng auntie niya. Hindi naman ako nagdalawang isip at agad na sumama. Alam ko kasing kapag nagpaiwan ako ay nababagot ako sa bahay ni Amanda. Pagkarating namin sa venue ay ipinakalala ako ni Amanda sa mga kamag-anak niya bilang nobyo niya. Nagulat ako, kaya tinignan ko ito ngunit pinanlakihan lamang niya ako ng mata at nakuha ko ang gusto niyang sabihin. Tumango na lang daw ako para hindi siya pagkantsawan. Sinimula ng mga aktibidad sa pag-aalala sa kabataan ng kanyang tita. May slideshow na ipinakita sa proyektor. Kasunod noon ay nag-aawitan, sayawan at konting palaro para sa mga matatanda at saka kumain. Nagulat ako dahil sabi ni Amanda 72 years old na daw ang kanyang tita Luisita. Nagulat ako dahil mukha lang itong 40 plus kumpara sa ibang matatanda. Naalala ko tuloy ang lola ko. 66 years old na ito at kumukulunot na ang balat. Kung minsan nga ay nagiging makakalimutin na din. Pero itong si Nanay Luisita ni Amanda ay parang walang kahit na anumang iniinda. Masyado pang malakas ang pangangatawan nito at mabilis kumilos higit sa lahat. Tuwid na tuwid pang tumayo. Sa kalagitnaan ng pagkain at kasiyahan nang biglang may dumating. Mukhang manggugulo ang mga ito. Arnold, Tito Ramon, Tita Grace. Sila ang tatlong dumating. Alam kong si Amanda ang kanilang pakay kaya't sinabihan ko si Amanda na dito lang siya sa likod ko at ako ang bahala. Pero pumagit na si Amanda kasama ang kanyang tita at ng iba pang mga kamag-anak nila. Nang mga sandaling yun ay labis akong naguguluhan dahil sa mga nangyayari. "Gio, tumabi ka dyan." Kumunot ang noo ko. Ipinakita ko sa kanila ang galit kong wangis. Labis akong nagulat at ang iba pang mga bisita sa sumunod na ginawa nila. Pinirisan nila ng kalamansi ang mga handa. Unti-unti yung naging katawan ng tao. Ang isang buong lechon ay naging bangkay ng matabang bata at inuuod pa yon. Ang embutido na nakalagay sa malaking bandihado ay naging mga daliri at ilong ng tao at ang mga karning nakahain ay naging durog-durog na dila at may mga ngipin ng tao. Lahat ng nakahanda ay puro gawa sa tao. Nasuka nga kami ng mga bisitang naroon.
Napaisip akong paano yun nangyari. Bakit hindi ko naramdaman at nalasahan ng mga ito? Bigla akong napatingin kay Amanda at ngayon ay humahalakhak na ito sa pagtawa. Patakbo na sana akong papunta kina Arnold nang maramdaman kong bumao ng isang mahabang bagay sa aking leeg. Kuko yun ni Amanda. Naramdaman kong sumirit ang dugo sa leeg ko kaya agad kong hinubad ang damit ko upang ipantakip doon. Hinatak ako ni Arnold at pinasamahan ako sa dalawang kamag-anak nila sa labas upang gamutin. Habang ginagamot ako, natatanaw ko ang kaguluhan sa loob ng venue. Ang mga bisitang naroroon ay isa-isang nilalantakan ng mga aswang. Bata, matanda, payat man o mataba ay hindi nila pinapatawad. Patuloy na nakikipagbuno ang pamilya ni Arnold sa mga aswang. Si Tito Ramon, pinagtataga ng gulok ang mga nangangahas na lapain siya at ang iba naman ay pinapatay ang mga ito sa pamamagitan ng suntok. Nagtagal yun ng mga ilang oras ngunit hindi inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Laking gulat namin dahil may mga dumating na iba pang aswang. Pagilid na sila Tito Ramon at mga kamag-anak nito. Nakita kong palabas na sana si Tita Grace mula doon subalit minalas siya. Naabutan ito ng isang aswang at saka walang awang nilapa. Nakita rin ni Arnold ang pangyayaring yun at walang ano-ano'y pinuntahan niya ang kanyang ina upang saklolohan subalit huli na. Patay na si Tita Grace. Hinabol ni Arnold ang papatakas na pumatay sa kanyang nanay at dito ay ginamit niya ang lahat ng lakas para maiganti ang ina. Tinaga niya sa ulo ang aswang na yun sa lakas. Nabiak ang ulo nito ngunit hindi pa siya nakontento at pinagsasaksak pa sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Sumigaw ako sapagkat kita kong dalawa na lang sina Tito Ramon at ang lolo ni Arnold na nakikipagbatayan sa mga hayok na aswang. Kung kaya't sumigaw ako, "Tito Ramon!" Napalingon si Arnold at dali-daling pumasok sa loob pero alam kong wala pa rin silang laban sa mga yun kaya't maging ang dalawang pinsan ni Arnold ay pinakiusapan ko na tulungan sila. Mabuti na lamang at mayroon akong nakitang asin. Kahit laki ako sa Maynila, ay ito lang ang tanging alam ko. Nasusunog ang balat ng mga aswang kapag nadadampian ng asin. Binuhusan ko yun ng tubig para mabasa. Kailangan na nila ang tulong ko kaya naman hindi ko ininda ang sugat sa leeg at agad akong tumakbo papasok. Dinamihan ko ang pagdakot saka isinaboy yun sa mga aswang na naroon. Gumuhit ang pagkatuwa sa aking muka nang makita ko kung paano sila unti-unting masunog. Sa katunayan, hindi naman talaga literal na nasusunog na may apoy. Parang napapaso lang sila at saka umuusok ang balat ng mga ito. Napatingin sa akin sina Tito Ramon at ngumiti sila pagkatapos ay dumakot na rin sila ng asin upang isaboy sa mga natitirang aswang. Nandiri ako sa isiping nakipagtalik ako kay Amanda na isang aswang. Pero sa kabilang banda naman ay tumulo ang luha ko noong makita ko ulit ito habang nasasaktan. Kahit sabihing aswang siya sa iksi ng aming pagsasama, ay nararamdaman ko ang tunay na pagmamahal ko sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas ay tuluyan nang nawala ang mga aswang. Kasunod noon ay napahagulgol si Arnold at Tito Ramon nang mapagtanto na wala na si Tita Grace. Nakaka-relate ako doon sapagkat ganoon na ganoon din yung iyak ko nang makitang patay na ang aking mga magulang. Pagkatapos ilibing ang mga labi ni Tita Grace, ay bumalik na kami sa kanilang bahay. Ipinaliwanag nila sa akin kung bakit nila ako pinainom ng kulay berdeng likido at ito ay para daw sa pangontra ng pangyayanggaw sa akin. Humingi ako sa kanila ng tawad dahil sa naging asal ko at hindi naman sila nag-atubiling patawarin ako. Nakakain ka ng mga pagkain ng aswang. Mabuti na lang at nasundan ka nitong si Carlo. Simula pa lang noong lumabas ka dito sa bahay kaya pinainom ka namin ng herbal na galing sa albularyo na nakita mo noong pinapausukan ka nito. Ang tawag sa ginawa niya na yon ay pag-alis ng hawa.
Hindi ito yung hawa ng isang may sakit. Bagkus ay hawa ng isang aswang sa normal na tao upang maging aswang din ito. Salaysay ni Tito Ramon. Nalaman ko kay Arnold na si Kuya Carlo daw ang tagapamahala ng bahay nila na yon. Nakauwi na kami sa Maynila at sina Tito Ramon na rin ang namili ng mga ipapasalubong ko kila lolo at lola. Maging sa dalawa kong tiyo. Hindi ko alam kung papaano ko sila pasasalamatan kaya't gumanti na lang ako ng isang mahigpit na yakap kay Arnold at Tito Ramon. Kung hindi dahil sa kanila ay patay na sana ako ngayon. Ang leksyon po na aking natutunan sa karanasan kong ito ay wag basta-basta sasama kung kani-kanino. Lalo na sa isang probinsyang wala kang kaide-ideya sa mga totoong pag-uugali ng tao. Habang tinatapos ko pong isulat ang kwentong ito, naalala ko ang mga nasaksihan ko kahapon sa 3 sikat na karinderya sa Paco, Manila. Pinatakan ko muna ng kalamansi ang inorder ko at nakita ko na walang kakaibang nangyari sa mga pagkaing inorder ko. Kaya't ligtas na inuwi ko at kinain sa bahay ang aking mga inorder na pagkain. Hanggang dito na lamang po, Sir Eric, ang aking kwento na sana ay may natutunan ang inyong mga tagapakinig sa aking kakatuwang karanasan nang ako'y magbakasyon sa probinsya ng aking kaibigan.